tapos pagtatanggalin nyo to, pag minsan dumidikit, ayan o. So guys, ano yung gamit nyong langis? Kasi ako, marami na akong nasubukang langis. Merong RS8, yung Motul na 3000, Motul GP Power, S-Oil, yan. Pero bumalik ako sa Suzuki Oil na R5000. So dati kasi sinasabi nila na ano, nire-recommend yan ni Suzuki kasi syempre dagdag kita nila yan, product nila yan, ganyan. So yun yung mga ano, dahilan kaya nagpalit ako noon ng ibang langis. Hanggang sa ano, nagamit ako ng iba't ibang langis, tapos nagbalik ako dito sa Suzuki Oil. Na-realize ko na maganda pala talaga yung Suzuki Oil, guys. So yung R5000 yung ginamit ko nung nakaraan, and doon ko na-realize na maganda naman pala yung Suzuki Oil. So bakit ako lumipat sa iba? Although maganda rin naman yung mga nagamit ko, kaso lumalaban din pala, may palag din pala yung ano, yung R5000 ng Suzuki Oil. So ngayon magche-change oil ako. So susubukan kong mag-upgrade ngayon ng langis. So kung dati R5000 ang gamit ko, ngayon naman isusubukan ko ang R7000, which is yung semi-synthetic. Maganda yung R5000, guys. Mineral oil nga lang siya. Smooth din yung cambio, ganyan. Ang kaso kasi pag mineral oil, every 1000 talaga mapapa-change oil ka na. Kasi ayun nga, mas mapapabilis talaga yung pag-change oil pagdating ng mga ano, ng mga mineral oil. So itong R7000 kasi, kaya sinabi kong upgrade kasi semi-synthetic na siya, guys. Meron pa yung ano, kung gusto nyo ulit mag-upgrade from R7000, pwede kayong mag R9000, which is fully synthetic na yun. Ang kaso nga lang, may kamahalan, ano. So yung mga nasubukan kong langis, okay naman sila, guys. Maganda naman yung mga langis na yun, wala rin akong masabi. So ayun lang, sinunod ko lang kasi, sinubukan ko lang sundin yung nabasa ko sa manual na itong motor regarding sa mga recommended na API na langis. So yung mga nagamit ko kasing ano, mga langis is possible daw na magka-problema sa clutch lining. So pwedeng mag-slide. So para maiwasan yun, at hindi ko naman alam kung totoo yun, kaya bumalik ako ng ano, guys, Suzuki Oil. Pero wala naman akong naranasang problema doon sa ibang ano, sa ibang langis, kahit na iba yung API nila. Maganda naman yung reviews ko doon. Yan, ni-review ko rin yung mga ano na yun, guys, langis. Kaya eto, yung review ko naman sa R5000 is okay siya, guys. Na hindi ko akalain na ganito rin pala kaganda yung Suzuki Oil, na hindi ko napansin noon. So ayan, guys, kung binabalak nyo na mag-upgrade ng langis, kung galing kayo ng R5000, so ito yung isa sa maire-recommend ko na upgrade ng langis na R7000. Dahil yung R5000, tulad ng ginamit ko dito sa aking Raider FI, is mineral oil yun, guys. Kaya kung gusto nyo mag-upgrade, magpalit ng semi-synthetic or fully synthetic, pwede kayong kumuha ng R7000. Kung fully synthetic naman is R9000. So dati kasi palipat-lipat ako ng langis, nakakala ko mas maganda yung ibang brand, pero hindi ko alam na okay din pala itong Suzuki Oil. So ngayon, first time kong gagamitin itong semi-synthetic. Dahil yung R5000, guys, para sa akin is okay na. Ang smooth ng cambio. Nasa 1.5 na odo neto eh. So late na ako nagpalit dahil ayun nga, medyo busy. Hindi ko na nga rin mahugasan yung motor kasi nag-uulan din naman. Ayan, guys. So ayan, 1,500 na yung odo. So tignan natin kung ano na yung itsura nung langis niya. Tapos hanggang ngayon, okay pa rin siya i-cambio. So itong R5000, smooth pa rin i-cambio kahit mineral oil lang siya. Di gaya ng Motul, guys, na nagamit ko na yung 3000. Okay siya, smooth din yung engine sa ano, sa Motul na yun, Motul 3000. Ang kaso nga lang, dahil mineral oil din, mineral based din yung langis na yun, every 1000 nararamdaman ko maganit na siya i-cambio. May katigasan na siyang i-cambio. Kaya kailangan every 1000 talaga doon is nagpapalit ako. So ito, 1,500, okay pa rin naman, smooth pa rin siya i-cambio. Pero yun, dahil mineral based, every 1000 talaga nagpapalit ako ng odo. So ito, check ko itong R7000 kung okay ba siya nang kahit paabutin ko ng 2,000 odo.
So ito guys, mag-change oil ako. So since nasa nasa 3,000 plus odo na yung aking oil filter, papalitan ko na rin. So actually ang alam ko, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong na lang guys, itong oil filter pwede siyang umabot hanggang 8,000 odo. So kung nagtitipid kayo, pwede nyo paabutin ng 8,000 odo. So para sa akin guys, sa tuwing nagpapalit ako ng ng type ng langis, nung R5000 nagpalit ako ng oil filter. Ngayong R7000 magpapalit din ako ng oil filter. So ito guys, samahan nyo ako, change oil natin. So ayun guys, kung mag-change oil nga pala kayo, pwede nyo rin buksan to paminsan-minsan, or every change oil nyo na lang, or every palit kayo ng ng oil filter, tanggalin nyo to guys. Kasi minsan dito napupunta yung mga dumi na sinasala ng oil filter. Ito, meron din kasing lumalabas dito minsan eh. So every nagpapalit ako ng oil filter, binubuksan ko to. Oh, guys, diba? Kasi connected to dito sa may oil filter. Marami-rami rin. Tapos ito, tignan natin kung anong itsura ng oil filter after mga 3,000 to 4,000 odo. Paalala lang guys may mga o-ring to Tapos kung pangit na yung itsura ng o-ring kasi nasusunog to, may init to, palitan nyo na rin guys. So ito, kailan ko lang din yan pinalitan. Tapos pagtatanggalin nyo to, pag minsan dumidikit, dumidikit yung o-ring. Kasi sa oil filter guys, kailangan to. Kung wala to, walang silbi yung oil filter nyo. Lumalabas lang din kasi dito yung langis na hindi rin nasasala ng oil filter. So ito, pag tinatanggal nyo tong oil filter, tignan nyo to. Kasi dapat naka-stay to dun sa loob. Andito yan. So pag minsan, pag tinatapon nyo to, tapos nakadikit pala dito yung o-ring, wala na. Kailangan nyo nang bumili ng o-ring. So ito yung itsura nya after 3,000 to 4,000 odo. So okay pa siya kasi pwede naman itong magamit hanggang 8,000 odo kung hindi ako nagkakamali, basta original yung oil filter na mabibili nyo. So kung bibili kayo ng oil filter, siguraduhin nyo na sa mga trusted, sa mga dealer talaga, sa mga legit na nagbebenta ng mga SGP. Kasi maraming peking ganito guys, ilang odo pa lang nasisira na to, kumakalat na dito. Kaya yun, nasisira yung makina. Isa sa dahilan kung bakit nasisira yung makina nila is hindi maayos yung filter ng langis. So ito, mahalaga to guys. Yung ibang sa tropa ko, nung binuksan ko yung ako yung pinag-change oil nila, nakita ko wala nang ganyan. Siguro pina-change oil sa ibang mekaniko, hindi napansin yung o-ring doon. Ayun. So ayun lang yung tip ko guys, sa tuwing tatanggalin nyo yung oil filter nyo, check nyo parati yung o-ring. Kasi tulad kanina, dumidikit talaga siya dito guys. Tapos pinapalitan din yun pag hindi na rin maganda yung yung pagka-rubberize nya. Mahalata mo naman yun tulad nito. Sabay ko lang to pinalitan guys, tsaka yun. So ayan, kabit na natin to. So guys, original to. Pinili ko to kay Venworks. Yung iba kasi pagka bukas mo yan, walang ganto, walang cover. Pagka bukas mo agad, yung filter agad, walang plastic na ganto. Tapos walang ganyan nakatatak na ganyan. Yan. So legit to, legit na SGP. So ito nga rin pala guys, itong washer na to, pati sa drain plug sa kabila, napapalitan din yan pag talagang na siya, sobrang pit-pit na. Drain plug washer, so napapalitan din yan guys. So since kapapalit ko lang to nung nakaraan, so pwede ko pa siyang magamit. Pero kung makita nyo pit-pit na or matagal na talagang ganun yung sa inyo, hindi nyo pa pinapalitan, so hindi ganyan yung itsura nyan guys, parang may pagka-cone yan. So kung talagang pit-pit na yan, palitan nyo na rin. So yun guys, okay na. Napalitan ko na yung oil filter. Salpak ko na rin yung mga drain plugs. So pwede na natin ilagay ang aking langis. X-Star R7000. Semi-synthetic siya. Alagay na natin ang problema. Wala akong embudo. Yun lang.
Yan. So, ayun guys. Okay na. So, ang nilagay kong langis is 1,400 or 1.4. Pero ang nakalagay dito is 1,300. So, bakit 1,400? Kasi nagpalit tayo ng oil filter. So, every time na magpapalit tayo ng oil filter, magdadagdag tayo ng 100 ml. So, okay na yan. Pero kung hindi ka magpapalit ng oil filter, saka mo susundin itong 1,300 ml. So, ayan, basta tama yung nilagay mo. Basta tamang sukat yung nilagay mo. Kahit wag mo na siyang tingnan dito kung tama ba yung level or hindi. Dahil kung maglalagay ka talaga ng bagong oil, kasi hindi mo pa pinapaandar yung makina, so hindi pa nagsisirculate dyan. So possible na sobrang dami yung makikita mo dito. So basta alam mong tama yung nilagay mo, is kahit wag mo nang tingnan yan dyan guys. And make sure lang, dahil nangyari na sa akin to minsan, na once na maglalagay na kayo ng langis dito, make sure na nakasara yung mga plugs, yung mga drain plug. So dalawa yan guys, isa dito tsaka isa sa kabila, yung main drain plug na sa kabila. Okay na guys, tapos na ako mag change oil. So ito, meron pang natirang 600 ml, so pwede akong bumili ng dalawang ganito para sa dalawang change oil. So ayun guys, after natin mag change oil, paandarin nyo lang muna siya, hayaan nyo muna siya mag idle ng ilang minuto lang para lang mag-circulate yung langis na nilagay natin. So ayun guys, okay na, nakapag-change oil na ako, maayos na. So ito lang yung kailangan nating simpleng bagay na pwede nating gawin para mapangalagaan natin ang ating motor. Mura lang naman ang langis compared sa pyesa ng motor. Kaya try nating aralin sa ating sarili yung pag-change oil kasi madali lang naman yan guys. So ayun lang naman guys yung masasabi ko regarding sa R5000 na X-Star. Kaya nang sabi ko kanina, marami na akong nasubukan na langis. And ito, bumalik pa rin ako sa X-Star. Pero magta-try pa rin ako ng ibang langis in the future. Subukan ko lang tong R7000. So pag may budget ako, try ko lang yung R9000. So yun na yung magandang langis para sa akin siguro. So in the future, subukan ko yung R9000. So ayun, maraming salamat sa panonood guys. Sana huwag niyong kalimutang mag-like at pa-subscribe na rin dito sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli guys. Peace out. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.